Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So magbibigay lang tayo ng tips sa mga gumagamit ng ganitong klaseng blower, tawag ito blower, cooling fan, exhaust fan, okay? Lalo na sa mga gumagamit ng mga video key na madalas ay nakakaproblema yung mga ganito. So itong ganitong mga fan, ganitong klase, hindi to bumababa sa 300 pesos. Merong 600, depende sa klase, tsaka depende sa laki. So ngayon kapag nagkakaproblema kayo, kapag pumupunta kayo sa mga paggawaan ng mga video key, sasabihin sira to, papalitan nila kaagad yan. So walang sabi-sabi. Hindi naman walang sabi-sabi. Hindi nila sasabihin kung ano pa ba yung ibang diskarte, kung meron pa bang ibang pamamaraan na hindi magagastusan. So papalitan nila yan, yung magkano yung presyo, yung babayaran mo. Pero ang totoo niyan, itong mga ganito ay napakasimple at napakadaling gawin. Okay? Mas madaling i-troubleshoot kumpara sa mga electric fan. Itong ganitong klase. So, ito dinalhan tayo dito ng kakilala natin. Ito naman ginagamit niya sa kanyang nagbi-breed siya ng mga manok. Ginagamit niya dito sa incubator. Ang problema nito ay open. So, isang 220 volts single speed na fan. So, napakasimple lang nito, kung mahihirapan kayong magbaklas, so, hindi naman pare-pareho yung locking system ng bawat fan, So, itong maliit na to, ayan siya. Yung ko kung nakikita, lipat natin dito. Okay? So, yung lock na yan, ibuka mo lang yan, dalawa ibuka. Pag buka mo yan, pwede mo nang itulak, matatanggal na. Tapos, ito naman yung sa ilalim. So, sungkitin mo lang yan, matatanggal na. Pagkatanggal mo nitong dalawa, mahuhugot mo na to. Ayan. Alam ba kung ano yung laman nito sa loob? Ayan lang siya, shafting, fan assembly, tapos, pinakamotor niya. Ayan siya. Ayan yung kanyang coil. So, dalawang coil lang siya, naka-series. Ayan. So, ang problema nito, open, dahil nung bagyo, siyempre gumulong siguro yung kanyang incubator sa lakas ng hangin at nahatak ng mga fan. So, ito, nahatak to, nagkakaputol-putol yung dito sa may bandang terminal. So, kung mapapansin nyo, naka-epoxy na yan. Inipoxy ko na siya kasi kapag kahit na anong hatak nito ay hindi na masasama yung kanyang terminal. Ayan. Tsaka ang maganda dito sa ganitong klase, hindi siya gumagamit ng aluminum. Itong ginagamit na wire na to ay copper wire. Kaya walang problema, mahihinangan mo siya. Okay? So kung may mga sa mga nagmamay-ari ng mga video key, kung nagpapagawa kayo, so wag nyong itapon yung mga ganito, hingiin nyo, ipunin nyo lang tapos mag-umpisa kayo mag-DIY, check nyo. Kasi ano lang naman yung problema nito minsan ito nasusunog. Kapag maingay, either itong shafting niya, shafting assembly, or yung kanyang bushing. Yan ang kakaproblema. So hindi naman sa lahat ng panahon yung mga natin, mga ganitong klase natin ay pare-pareho yung problema. Meron minsan nasusunog yung itong coil na to, nasusunog, tapos buo yung shafting. So meron ding iba na sira yung shafting, sira yung bushing, buo naman yung motor. So pwedeng pag-swap-swapin mo na lang. So depende kung magkakapareho siya lang ng modelo. Yan. Okay, kasi kapag magpapagawa ka nga, so hindi na nila sasabihin sa'yo kung ito may option ka, gagawin natin kasi siyempre pang mabilisan kita, papalitan nila kaagad yan. Tapos pagkatapos kabit, sisingilin ka na kung magkano yung babayaran mo. Ayan, meron ka pang ibang option. Pwede yung ikaw na lang yung gumawa, ikaw na lang yung mag-check kung pwede po pang gagawin o hindi. Okay? Kasi yung iba napakamahal yung mga ganitong klase. Iwan ko kung ito yung klase na to yung tig-600. Yan. Okay, so ito yung tips lang sa mga gumagamit ng mga ganitong fans. So sana'y makakatulong at hanggang dito na lang siguro muna tayo. So maraming salamat. God bless at bye bye.